Nagbukas ako ng isang appliance repair shop sa syudad ng Jingzhou para makahatak ng mga customer. Isinulat ko sa signboard ko na nag-aayos ako ng mga spaceship at space station. Pati na rin ng mga aircraft carrier at nuclear submarine sa ilalim ng dagat. Basta dekuryente, wala akong hindi kayang ayusin. Hindi ko naman inakala na may isang bigating tao mula sa gobyerno na pupunta para magpaayos sa akin. Isang araw, habang nakatunganga lang ako sa shop, isang babaeng maayos manamit, may napakagandang tindig ang biglang pumasok. Boss, totoo bang kahit ano kaya mong ayusin dito? Aba, syempre naman. Hindi mo ba nakita ang advertisement ko? Tumatanggap ng pag-aayos ng nuclear submarine, aircraft carrier, at pagpapalit ng pyesa ng space station. May discount kapag marami, bata o matanda, walang lokohan. Miss, anong ipapaayos mo? Nuclear submarine o aircraft carrier? Pero mukhang hindi siya nasa mood para makipagbiruan. Diretso niyang inilapag sa mesa ang dala niyang case at binuksan ito. Ang laman ay mukhang isang klase ng battery. Maingat itong nakabalot sa cushion ng foam. May mga mananipis na linya ng cable at maliliit na kristal na magkakakrus na nakaayos. Ang makita ko yun, bigla akong napaupo ng diretso. Ano to? Lithography machine. Para maging eksakto, isa itong calibration sensor module ng lithography machine. Nag-overload ang power nito habang ginagamit sa isang experiment. Kaya nabasag at nasunog ang core probe. Kailangan na ito ng aming project team. Ang pangalan niya ay Shen Qingxi. Isa siyang researcher mula sa Dragon Science Institute. Dahil sa isang aksidente habang isinasagawa ang experiment, nasira ang equipment. Dahil dito, natigil ang buong proyekto nila. At sinabi na rin ng maraming profesional na ahensya sa bansa na imposibleng maayos ang makinang ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi lang talaga siya desperado, hindi siya pupunta sa muntikong repair shop para subukan ang swerte niya. Itong lithography machine. Miss, baka nagkamali ka ng pinuntahan. Appliance repair shop po ito. Bakit hindi mo subukan sa hardware sa kabila, baka kaya nilang gawin? Tiningnan ako ni Shen Qingxi, na parabang ngayon lang ako nakakita ng ganitong bagay. At ang huling kititing na pag-asa sa puso niya ay biglang naglaho. Napabuntong hininga siya, binuhat niya ang malita at akmang aalis na. Oo nga, kahit mga profesional na institusyon sa bansa ay hindi ito maayos. Paano pa kaya ang isang simpleng taga-kumpuni ng appliance? Nang makita ko yun, agad akong nagseryoso. 6 na buwan na ang nakalipas nang mapunta ako rito. At minana ko itong repair shop. Nakatali rin ako sa isang wireless repair system. Sa loob ng ilang buwan, marami na akong nakitang mga kakaibang bagay. Pero iilan lang ang may halaga. Isang high-tech na gamit tulad ng photolithography machine. Hindi ba tamang-tama ang dating nito sa akin? Kung titingnan yung component na hawak mo, mukhang galing yan sa isang C7 model na photolithography machine. Ang marinig yun, natigilan si Shen Qingxi. Paano mo nalaman ang modelo? Sabihin mo sa akin, ano ang impact peak value nito? Ilang nanoseconds ang kaya niyang tagalin. Bukod sa basag na probe, may iba pa bang parte na nasira? Nang marinig yun, halos huminto ang paghinga ni Shen Qingxi. Halos hindi siya makapaniwala sa sarili niyang mga tainga. Ang may-ari ng isang repair shop ng mga appliance ay nagtatanong ng ganito karaming profesional na katanungan. Ang mga terminong iyon ay puro top secret information. Ang peak value ay 15 beses ng regular na power. Ang impact time ay nasa 3 hanggang 5 nanoseconds. Normal naman ang self-check ng ibang mga component, HMM, kaya namang ayusin. Pero hindi magiging mura ang presyo. Hindi problema ang pera, basta't maayos mo lang. Mag-a-apply ako agad ng pondo. Nang makita ko iyon, bahagya akong napangiti. Itinaas ko ang 5 daliri ko. Sige. 5 milyon kung 5 milyon. Nagtiimbagang si Shen Qingxi. Kahit na sobrang mahal ng presyo. Pero sa sitwasyon ngayon, wala siyang karapatang tumawad. Ano bang iniisip mo? 5 milyon, 500, at walang tawad. Ang problema kasi, itong gamit mo, malakas kumain ng kuryente kapag kinukumpuni. 500 piso. Sigurado ka? Tuluyang natulala si Shen Qingxi. Pakiramdam niya, parang nabaligtad ang lahat ng alam niya. Kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tinutok niya ito sa QR code at nagbayad. Ding, may zibaw, pumasok na ang bayad. 500 yuan. Nang makita ito, napangisi ako. Hindi ako nagmadali at isinuot ang isang pares ng anti-static gloves. Naglatag din ako ng medyo malinis na puting tela sa mesa. Pagkatapos, saka ko kinuha ang module mula sa loob ng kahon. At maingat na inilabas ito. Inilagay ko ito sa ibabaw ng mesa. System, trabaho na. Sa sumunod na segundo, lumitaw sa harap ng mga mata ko ang isang information panel.
May natukoy na item na maaaring ayusin. A7 type photolithography machine calibration sensor module. Antas ng sira, 88%. Pagsusuri sa paraan ng pagkumpuni, kumpleto na. Nang handa na ang lahat, tumalikod ako at mula sa isang maalikabok na estante, ibinaba ko ang isang kahon na kulay army green. Sa sandaling bumukas ang kahon, halos lumuwa na ang mga mata ni Shen Qingxi. Ha, ito. Anong mga gamit to? Akala niya mayroon akong kung anong secret weapon. Pero pagbukas ng kahon, ang mga laman nito ay halos ikalaglag ng panga niya. Isang soldering iron na kakaiba ang pagkakamodify. Isang pangkaraniwang heat gun. Ganoon din ang itsura ng iba pang mga gamit. Kung hindi man dekuryenteng pambati ng itlog galing sa kusina, tiyak na mga basurang pinulot lang mula sa tambakan. B-boss, hindi mo naman siguro gagamitin tong mga sirang to para ayusin yung pyesa ng photolithography machine ko, di ba? Huwag kang kabahan. Lahat ng gamit ko na to ay pamana pa ng ninuno ko. Noong panahon ng Apollo Moon Landing, ginamit pa nila to para pakantaban yun. Kung hindi lang dahil photolithography machine yan, hindi ko pa nga sana ilalabas to para gamitin. Habang naghahanda ako, napangisi ulit ako sa kanya. Ano? Paglapag ng Apollo sa buwan, halos mangisay ang gilid ng labi ni Shen Qingxi. Kahit na sa mga sandaling iyon, labis siyang nagsisisi na pumasok sa shop na ito. Pero wala na siyang ibang magagawa ngayon. Susubukan na lang kahit walang kasiguraduhan. Sa kabilang banda, kinuha ko na ang hairdryer. At sinimulan kong eye blower ang module. Hindi tulad ng inaasahan kong bugso ng mainit na hangin. Tahalip ay may kasama itong bahagyang amoy ng ozone. Pero laking gulat ni Shen Qingxi nang matuklasan niyang yung mga maliliit at siksik ang linya ng circuit. Boss, ano na naman to? Inverse effect yan ng electrostrictive relaxation. Gumagamit ang reaction ng isang specific na frequency para gawing pulse, para ma-recover ang memorya ng lattice metal. Sa madaling salita, tinutulungan siyang alalahanin ang orihinal niyang anyo. Bago pa man makapag-react si Shen Qingxi, ako naman sa kabilang banda, isinaksak ko na yung pangit na soldering iron. May nakakonektang karayom sa dulo ng soldering iron. At unti-unti itong namumula. Nang makita ang eksena, hindi pa man humuhupa ang pagkagulat ni Shen Qingxi. Muling kumabog ng malakas ang dibdib niya. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa nagbabagang karayom na yan? Pero ang mukha ko, naging seryoso na hindi pa niya nakikita dati. Natiling hindi gumagalaw ang karayom. Tapos, dahan-dahan itong inilapit sa sirang core ng module. Ang probe array. Pagkalapit ng dulo ng karayom. Isang electric arc na halos hindi makita ng mata. Ang biglang kumislap, nasaksihan mismo ni Shen Qingxi ang isang bagay na sa buong buhay niya ay hinding-hindi niya malilimutan. Huwag kang ang masyadong magulat, pwede ba? Cold atom glass lang naman to. Bilang isang researcher mula sa Dragon Science Academy, huwag mo namang ipahalata na ngayon ka lang nakakita niyan. Cold atom glass lang. Naririnig mo ba yung sarili mo? Ang teknolohiyang yan, sa mga research paper pa lang natin nababanggit bilang isang konsepto para sa hinaharap. Pero walang nang ahas na isulat. Hindi na makapagsalita sa gulat si Shen Qingxi. Pakiramdam niya, ang ilang dekada niyang pagsusunog ng kilay, at ang lahat ng paniniwala niya sa siyensya, ay kasalukuyang winawasak ng lalaking nasa harap niya, gamit lang ang mga pinagtagpi-tagping pyesa. Sige, huling hakbang na. Ang pag-rebuild ng probe array at mga micrometer circuit. Nakatitig lang sa akin si Shen Qingxi na parang nag-aabang, habang kumukuha ako ng kaunting pulbos mula sa lata ng biskwit sa gilid, at inilalagay sa isang maliit na bateng salamin. Pagkatapos, ipinasok ko ang egg beater sa maliit na bote, at sinimulan ko na itong paganahin. Ay ito ang ultrasonic atomization suspension. Aba! Nakakita ka na pala nito. Ibig sabihin, medyo ayos ka namang researcher. Napangisi ako. Kasunod noon, binuhay ko naman ang soldering iron. Nakita ni Shen Qingxi sa pamamagitan ng isang espesyal na magnifying glass. Yung mga dating sunog na circuit sa board ay mabilis na umaayos. At ang mga naayos na circuit ay mas perpekto pa kaysa sa dati. Sa mga sandaling yun, butil-butil na ang pawis sa noo ko. Ayos na, pero grabe nga ang precision ng gamit na to. Nang marinig yun, nanlaki ang mga mata ni Shen Qingxi. Naayos na agad. Wala pang kalahating oras yun ah. Seryoso, ginamit mo lang yung mga asili at itong mga galing sa lata ng biskwit. Para maayos to. Pinagdududahan mo ba ang skills ko, ha? Di ba't kanina ka pa nanonood sa tabi ko? Kung hindi ka kumbinsido, sige, i-check mo. Ay, oo nga pala. In-improve ko na rin pala ang precision ng lithography machine nyo. Kaya may dagdag bayad yan. Pagkasabi ko noon, lalong nanlaki ang mga mata ni Shen Qingxi.
Sa isipan niya, umuulit-ulit pa rin ang sinabi ko kanina tungkol sa cold atom stripping technology. Sa gitna ng kanyang pagkamangha, ako'y naging isang alamat na hindi mapag-aalinlanganan sa paningin niya. At ngayon, itong alamat na ito, ay kinakausap siya tungkol sa pinakamateryal na bagay sa mundo. Pera, boss. Ano yung sinabi mo kanina tungkol sa battery? Anong ibig sabihin nun? Yun ba? Di ba nasabi ko na sayo? Lihim na teknik na minana pa sa aming mga ninuno. Hindi pwedeng ipagkalat. Teknik na minana sa ninuno. Ilang taon pa lang ba yung lithography machine? Mukhang bata pa yung mga ninuno nyo. Sabi mo magdadagdag ka ng bayad. Magkano ba ay dadagdag? Siguro mga ganito lang. 3 daliri. 30,000 ba yan o 300,000? Natigilan na naman si Shen Qingxi. Kung masyadong malaki, parang hindi maganda. Pero kung masyadong maliit, parang mas lalong hindi tama. Sige. 300,000 kung 300,000. Hoy, miss. Huwag mo namang baliwalain ang pera ng gobyerno. 300. Pwede bang huwag kang puro libo? Nang marinig yun, kumislap ang malalaking mata ni Shen Qingxi. Hindi makapaniwala. Ayos na to. Hindi ka man lang hihingi ng malaking halaga. Lithography machine technology yan. Kahit 10 milyon pa ang hingin mo. Kailangan kong ibigay sa'yo. 800, wala nang tawad. Ay, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Yung precision ng template ninyo. Tinulungan ko na kayong i-calibrate. Pasensya na, Medyo luma na kasi talaga tong template. Hindi ko napigilan. Masyadong magaspang yung dating resonance frequency. Inusag ko lang ng kaunti, mga 1%. Wala naman sigurong epekto yan sa project ninyo, di ba? Anong sabi mo? 1%. Nang marinig yun, biglang napasinghap si Shen Qingxi. Bilang isang profesional, alam na alam niya kung gaano kahalaga ang 1% yun. Boss. Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Para saan? Disente akong tao. Naayos ko na ang gamit mo. Bakit? Gusto mo pang samantalahin ang pagkakataon? Talagang hindi na nakapagsalita si Shen Qingxi. Hindi niya talaga maintindihan. Ano ba talaga ang nangyayari sa lalaking ito sa harap niya? Kanina, para siyang isang dalubhasang ermitanyo. Ngayon naman, sobrang nakakainis. Hindi, iniisip ko lang na kung sakaling may kailangan akong ipaayos sa susunod. Para mahanap kita kaagad. TSK, sa tingin ko natatakot ka lang na hindi to naayos ng maayos. At hindi mo na ako mahanap, ano? Huwag kang mag-alala, nandito lang ang shop ko. Pwede kang bumalik kahit kailan. Kung hindi naman naayos, ibabalik ko na lang sa'yo yung 800 piso. Halos mangisay ang gilid ng labi ni Shen Qingxi. Pero naisip niyang kailangan na niyang magmadaling bumalik para mag-report. Pero kalalabas pa lang niya ng pinto ng shop. Biglang tumunog ang telepono niya. Kinuha niya ang cellphone para tingnan. Galing pala sa Dean na si Zhou Daho ang tawag. Jiang Lingzhou, nasaan ka? Hindi ba't pinapunta kita para ayusin ang lithography machine module? Dean, huwag po kayong mag-alala. Naayos na po ang gamit. Pabalik na po ako para ihatid yan ngayon din. Naayos na. Saan mo pinaayos? Sa isang appliance repair shop po. Jiang Lingzhou, nababaliw ka na ba sa pagmamadali? Lithography machine yun. Dean, hindi po ako nagsisinungaling. Naayos na po talaga, yung core sensor transmission chain. Pati yung micron level conduction lines, naayos na lahat. At saka, tumaas pa ng 1% ang precision niya. Nang marinig iyon, natahimik ng matagal ang nasa kabilang linya bago dahan-daang nagsalita. Nasaan ka? Sasanduan kita ngayon din. Sa buong biyahe, humaharurot ang sasakyan ng Research Institute. Nangingitim sa galit ang mukha ni Zhou Daho na siyang nagmamaneho. Habang yakap-yakap ang kahon sa kanyang kondongan. Ramdam niya ang sukdulang tensyon sa buo niyang katawan. Alam niya, nasa mga sandaling iyon, malapit nang sumabog sa galit ang Dean. Pero sa isip niya, pero ang makikita lang ay ang aking mapaglarong ngiti. Ang mga iyon na tila, parang mga basurang bakal na gamit sa pag-aayos. Nagduda pa nga siya, na baka isa lang itong kakaibang panaginip. Kaharap ng gusali ng Research Institute, matagal nang nag-aabang ang mga researcher mula sa iba't ibang project team. Pagkahinto pa lang ng sasakyan sa may gate, agad na silang dinumog ng mga tao. Lingzhou, kumusta? Naayos na ba ang module? Nasaan na? Dali, ilabas mo na. Hindi na makapaghintay ang proyekto natin. Naayos na yata. Kung naayos na, edi naayos na. Anong ibig mong sabihin sa naayos na yata? At saka, saan mo yan pinagawa? Ayon sa professional agency na tinanong natin, aabutin yan ng ilang buwan, pinakamaikli na yon. Ilang oras ka lang nawala tapos naayos mo na agad. Pinaayos ko sa isang appliance repair shop. Nang marinig ito ng lahat, sabay-sabay silang napasinghap sa gulat.
Appliance repair. Photolithography machine ito. Anong ginawa mo sa isang appliance repair shop? Kalokohan to, di ba? Jiang Lingzu, nababaliw ka na ba? Ginagawa mong katatawanan ang buong Longke Institute natin. Pinaglalaroan mo ba kami? Nanginginig ang buong katawan niya. At nag-uumpisa ng mamuo ang mga luha sa kanyang mata. Manahimik kayong lahat, Jiang Lingzu. Sigurado ka bang naayos na? Tulala siyang tumango habang blanko ang isipan. Sige, dalhin yan sa Clean Room Laboratory No. 1 para masubukan. Kapag naayos talaga, malaki ang magiging gantimpala mo. Pero kapag hindi, humanda kang humarap sa korteng militar. Sa puntong iyon, wala na siyang ibang magawa kundi umasa. Ipagkatiwala ang lahat sa taong mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ang may-ari ng repair shop na iyon. Sa loob ng clean room numero 1, ilang mga profesional ang nakasuot ng protective suit. Dahan-dahan at maingat na. Inilabas ang module mula sa kahon para isailalim sa testing. Diyos ko, anong klaseng welding process to?